Ito guys, ito na yung mga sagot sa tanong nyo. Hebreo 10:26, marami nagtatanong nito sa akin eh. Ang Hebreo 10:26, ang misconception dito, nawawala daw yung salvation kapag nagkasala ka. Okay. Tingnan natin yung verse, no? Hebreo 10:26. Tingnan nyo guys kung dadampot-dampot tayo ng verse, maliligaw tayo eh. Matapos nating malaman at tanggapin ng katotohanan, ano daw? At magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala ng handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. So ito ay misconception. Marami naligaw dyan guys sa verse na yan. Kaya tinan niyo yung mga perverted gospel, malakas ang loob nila na magturo ng perverted. Kasi yun yung mga verse na unang basa, akala mo totoo. Akala mo tama. Tinan nyo, no? Pag nagbabasa tayo ng Bible, kung ang nasa isip natin nawawala ang kaligtasan, pag nakakita tayo ng verse, ano na magiging nasa isip mo na, ayan no, sabi ng Bible, nawawala ang kaligtasan kapag nagkakasala ka. Okay. Pero, hindi ka dapat ganon. Kasi ang ginagawa mo, nag-interpret ka kagad, nag-eisegesis ka kagad. Maraming mga ganyang mga nagtuturo. O ayan, no, malinaw eh. Alam nyo si Satanas, magaling siya sa mga mabilisang turo. At mga bulag naman, yung mga bulaga, yung mga hindi nakakaintindi ng katotohanan, naniniwala kagad. Lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayo kagad maniwala kagad kung ano yung what we see is what we get. Okay? Ito yung mga mabilis. Yan eh, kasi sinabi, kaya yun ang totoong sinasabi ng verse, kaya dapat ganito tayo. Ayan na. Kasi nga, ang nangyayari, mabilisan. Pero tayo, hindi tayo ganun. Let us check, discovery natin. Bible, ano ba talaga ang ibig mong sabihin dito? Una, huwag tayo magpabulag sa verse. Okay? Huwag tayong magpabulag sa verse. Dapat, walang verse. Tanggalin natin ng mga verse na to. Tanggalin natin to. Walang 10:26, walang 10:25. Ang pag walang mga verses na yan, ibig sabihin, sulat to. So, ito ay dire-diretsong pagsasalita. Di ba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa para mabago yung isip natin. Pag ang Bible, sinulat ganito. Halimbawa, 10:23. Oh, halimbawa, sinulat ganyan hanggang 29. Pag kinapin natin ito dito, dapat ang pagbabasa natin ng Bible ganito. Walang verse dapat hindi. Wait lang palakihin natin para makita nyo no? Para makita nyo. Ayan. Dapat tanggalin natin to. Yan. Tanggalin natin yan. Ganyan. Dapat ang pagbabasa ng Bible ganito eh. Sulat kasi yan eh. Ang original na sinabi ng Bible, ganyan. Walang verse, walang chapter. Kasi kaya nalilito tayo, may mga verse at chapter kasi tayo. Subukan yung wala, tingnan nyo, mababasa nyo yung ibig niyang sabihin. Okay, ganyan. Paragraph. Yan po ang totoong arrangement ng sinulat. So, ibig sabihin, bulag ka na ngayon sa mga chapter and verses. Wala ng boundary. Okay? Pag wala ng boundary, mababasa mo na siya yung totoo niyang sinabi. Ano yung talaga yung totoong mensahe. Oh. Ganyan po yan, guys. So, ano yung sinabi? May sulat, no? Sulat. O, ito yung sulat. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat ang pangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa ng pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. O, yan, ganyan ang pagbabasa ng Bible. Tapos sasabi rito, no, ano yung una niyang sinasabi? Magpakatatag daw tayo sa ating pag-asa at huwag na tayo mag-alilangan pa. Sikapin natin ang maasahan, sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal ng paggawa ng mabuti. Ano daw yung pagsimikapan natin gisingin ang damdamin ng bawat isa? So, magitan daw na to na wag daw nating kaligtaan yung pagdalo ng ating pagtitipon. O, attend tayo ng church.
Gaya ng ginagawa daw ng iba. Sa halip, anong purpose daw ng pag-attend sa simbahan? Sa halip, palakasin natin ang loob sa isa't isa, lalo na nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Oh. Okay? Ngayon, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan, ang nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Ito na iba yung topic. Wala nang andog na ikapagpapatawan ng ating kasalanan. Okay. So, hindi yan. Di pa tapos eh. Huwag mo tapusin dyan. Kasi may kasunod na sulat, kailangan tapusin mo to lahat. Oh, ganito yun. Ang naghihintay na lang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom na lalaglag na apoy, natutupok sa away ng Diyos. So ano daw yung kasalanan na kung hindi tayo tatanggapin yung katotohanan, ano yung katotohanan daw na to? Na patuloy pa rin tayo magkakasala. Ano ba yung katotohanan na tinatanggihan para ikaw ay magkasala? Yung ano, ang nag-trigger dito, pag nagbabasa ka ng sulat, ano ba sinasabi mong tanggapin at magpatuloy tayo sa pagkakasala? Dire-diretso tayo. Tapos i-describe niya na ang naghahantay na lang sa atin yung kakilakilabot ng paghuhukom, naglalaglab na apoy na sa mga kaaway ng Diyos. Kung ikaw ay patuloy kang nagkakasala, saan ang napatunayang lumabag sa kautusan ni Moses? Patay na, ayan na oh. Mapatunayang kautusan ni Moses sa batay sa patotoo ng 2-3 saksi na pinapatay. So gaano kabigat ang akala ninyo? Ang parusang nararapat. Ano daw yung kasalanan? Ang parusang nararapat sa mga taong nagkakasala ba araw-araw? Hindi. Sa mga taong humahamak sa anak ng Diyos. Ito pala yung kasalanan. Oh. Ito daw yung kasalanan na walang kapatawaran eh. Taong humahamak sa anak ng Diyos, lumalapas taong nagpatibay sa tipan na nagpabanal sa kanya at umahamak sa mahabaging espiritu. So ano ang kasalanan dito? Kaya dito ang big idea, pagtapak daw sa anak ng Diyos. Totoo naman di ba kapag hinamak mo si Kristo, nireject mo si Christ, you will go to hell. So ang exegesis nito, pagtanggi kay Kristo matapos malaman ang katotohanan. Hindi yung araw-araw na nagkakasala. Kasi nga, tumingin ka lang doon sa verse na yun. Tingin ka sa context. Oh. Naigit niyo mga kapatid, ganyan po yung pagbabasa ng Bible. Dapat talaga tinatanggal yung mga verses na yan. Binubura dapat yan eh. Kasi nga, ang problema kasi sa atin, dampot-dampot tayo ng talata. Okay? Kaya tayo nalito. Hindi ko naman masisisi ang buong mundo. Ba't lang nangyari yan? Walang chapter at verse ang Bible. So babasahin mo by context. Kita mo, no? Kung hindi mo tatapusin to, hindi mo maintindihan kung ano yung kasalanan eh. Ulitin ko uli Baka nagkakamali ako. Okay? Ulitin natin. Sabi rito, sa sulat, magpakatatag kayo sa pag-asa at huwag mag-alinlangan pa. Magpakatatag daw tayo sapagkat ang nangako sa atin ay maasahan. Maasahan daw natin si Kristo yung nangako sa atin. Actually, may sinabi pa nga yan sa kauna-unahang buong chapter 10 eh. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamalang kapwa sa paggawa ng mabuti. So ito ay encouragement. Huwag nating kaligtaan. Isa sa encouragement pala, yung huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa pagtitipon. Ang pag-attend pala ng church, pagtitipon, ay hindi para matuwa ang Diyos. Kinukoto ng iba Hebreo 10:25, pag hindi ka nagsisimba linggo-linggo, walang pagpapala ang Diyos eh. Utos daw kasi. Tapos ito daw yun. Hindi yan utos. Context nga eh. It is encouragement. Nag-i-encourage lang si Pablo dito na huwag nating kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Anong purpose nun? Sa halip, palakasin natin ang loob sa isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin malapit ng araw ng Panginoon. Nag-shift siya ng topic. Matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan na magpapatuloy tayo sa pagkakasala, ano daw yung tanggapin ng katotohanan? At magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang handog na maialay para sa kapagpapatawad ng ating kasalanan. Mga kapatid, kung ito ay sasabihin natin na hindi na tayo dapat magkasala, walang Kristiyano maliligtas, mga kapatid. Promise, lahat tayo mapupunta ng impyerno kung yan ang totoong sinabi. Pero hindi yun ang kasalanan eh. Ano yung kasalanan dito? Yan natin
Ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom na naglalagablab na apoy na tutupok sa away ng Diyos. Ang napatunay lumabag sa utusan ni Moses batay sa nawala o tatlong saksi na walang pinapapatay. O. Kasi nga, remember, tandaan po natin, ang kausap dito, syempre, ng sumulat nito, mga Hudyo, Hebreo nga eh. Dapat maintindihan natin yun. Okay? Pero sabihin na natin na, okay, bypass natin mga Hudyo. Pero yung logic ito, gaano kabigat ang sa akala ninyo ang parusang nararapat? Saan daw? Sa taong umahamak sa anak ng Diyos. So ang konteksto pala nito, yung umahamak daw sa anak ng Diyos, lumalapas tangan sa dugong nagpatibay sa katipan at nagpabalad sa kanya. So ibig sabihin mga kapatid, so yung Hebreo 29 o yung verse 29, ibig sabihin ng kasalanan tinutukoy sa 26 ay pagtanggi kay Kristo matapos malaman ng katotohanan na hindi simpleng pagkakasala lamang po kasi ng believer. Ang babala para sa apostasy, hindi sa ordinaryong kasalanan. Kasi nga, ang mga Hudyo, tinatanggihan nila si Kristo. Okay? Kasi ang kausap dito mga Hudyo. Kasi nga mga Hudyo. Okay na, malinaw na to ha. So, ang misconception sa Hebreo 10:26, ang kasalanan po dito ay nasa context, nasa 29. Ang kasalanan daw yung lumalapastangan kay Kristo. Ang tanong, lumalapastangan ka ba kay Kristo? Hindi naman eh. Kapag nagkakasala ka, hindi naman paglapastangan kay Kristo yun eh. Ang pagkakasala dito, yung tinanggihan mo si Kristo if you still rejecting Christ. Ganun din yung sinasabi sa chapter 62 eh. If you reject Christ, apostasy binanggit eh. Okay?